Yo, what up guys sa inyo dyan? Tara pag-usapan po natin itong sinasabi po ng mga tao po ngayon na napipintong rally sa Setyembre at 13 ngayong taong 2025, 2025, no? Yan po ang magaganap sa September 13 at sinasabi po nila na ito daw po yung malawakang pagpoprotesta o rally na iniisip po ng marami ay gagawin po daw nila ito parang kumbaga EDSA Revolution 3. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon para dun sa mga kababayan natin na hindi pa alam na may mga ganitong usapan sa social media. Yan po yung topic po natin ngayon sa video na ito at sisimulan natin yan, pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan natin ito, no? Makikita po ninyo dito sa isang TikTok video, meron pong nakasulat sa caption na sa mga pupunta sa EDSA 13, EDSA Shrine sa September 13, no, yan po yung sinasabi nila. Sa UP Diliman, dala kayo ng One Piece flag for our protest. So ayan na po ba yung sinasabi nila na magaganap, no? Take note na iba-iba pong lugar to, hindi lamang po ito sa UP. Merong iba't iba silang lugar na pagtatagpuan, pero ang pinaka lugar mismo na pupuntahan ay ito po yatang EDSA Shrine or iba pa, no? Hindi ko alam kung paano po yung nagiging organisasyon nila diyan, no? Kasi may mga binubuo na GC sa Facebook, sa TikTok, hindi ko alam kung paano dahil hindi naman tayo kasama diyan, no? Anyway, no, sabi dito ay magdala daw kayo ng One Piece flag, no? So parang ginagaya po nila yung sa Indonesia, sign of rebellion sa kasalukuyang administrasyon, no? So anyway, no? Hindi naman tayo magkokomento ng kahit ano diyan. Kahit ano dyan, wala tayong sasabihin dyan. Prayer lang po yan. Dahil hindi naman tayo kabilang dyan sa mga yan. Although, tayo po ay against din sa corruption. Dapat po mapanagot ng kahit na sino. Kaya lang po, ito pong gaganapin po nila na ito ay isa pong bagay na maaring maging magulo. No? Una, iba't ibang tao pong pupunta. No? Meron diyang pro Duterte, kakamping, BBM. So hindi sila organized. Anong goal nila, no? Paano kung guilty po si Sara, 'di ba? Yung impeachment trial niya na in-archive, 'di ba? Paano pag pinag-usapan niya, magpupulasan na ba sila, hiwa-hiwalay na sila, no? So kasi may DDS, 'di ba? Ayaw din ng korupsyon ng mga loyalista, mga iba pang grupo, kakamping, diba? Paano yan? Paano sino magsasama? Ako, I believe medyo magulo yan at hindi po natin alam, no? Na fully maging maayos po yung bansa natin. Pag-pray po natin maging maayos ang bansa natin. Huwag bumagsak, no? Kasi yan po ay gustong-gustong mangyari po ng mga kalabang bansa. Tulad po number 1 na ang China. May usapin po tayo na national security problem, meron tayong national interest conflict sa WPS, no? Maaring samantalahin po yan para tayo po ay bumagsak ang ating bansa. Pero regardless po niyang, binabantayan po nila na September 13, no? Dalawa po pala yung nakalagay dito. Pero ito po ang matunog ha, yung September 13. So, umpisahan daw nila yan, magsasama-sama yung mga tao. So, regardless nito, no, pag-usapan po natin din dito, no, yung katulad po nito, no, sabi po dito sa balita, no, Duterte block now minority in Senate.
So, ibig sabihin po, no? Disclaimer lang, ayon lang sa pagkakaunawa ko. No? Meron Duterte Black na mga senador. And I believe sila po number 1 na mga nagboto na ma-archive yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, kilala na ninyo kung sino yung mga nag-yes. Diba? So, hindi naman nakakalito yun. Diba? Ako, para sa akin, diba? Nahirap. Ito nga, may listahan, no, sabi dito. This after Senator Miguel Zubiri asked the minority to manifest its members to determine the ratio of committee members. Sen. Alan Peter Cayetano obliged and listed the following as part of the minority of as of September 9, 2025. So, ito daw po ang mga parte. May parte. Sila po kabilang sa mga minority ngayon. No, sabi si Jinggoy, si Amy, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Hood, Ronald Bato, Joel Villanueva, Francis Cheese Escudero, Alan Peter Cayetano. Cayetano was named the Senate Minority Leader and his deputy minority leaders are Villanueva and Marcoleta. Go de la Rosa, Padilla, Marcoleta, and Marcos previously named Marcos si Amy previously named themselves as the Duterte Black or Duterte 7, no? Duterte. Paano ba bigkasin yan? Duterte 7? Ano ba? Comment down below na lang. In Senate, including Mark and Camille Villar. However, the Villar siblings were not mentioned in the minority member list. Anyway, no? Kung yung dati, ito po ay tila marami po mga Duterte Black. Sila po yata ay parte ng kabaliktaran ng minority. Ngayon sila po ay tatawag na ngayon na bilang mga minority, no? Kung di po ako nagkakamali. So, bakit ba natin mahalaga na nakikita po itong bagay na ito? Matindi po yung korupsyon, no? Kaya yung magaganap na rally, hindi po natin alam kung gaano po ito magiging kadami, kung gaano karami ang magiging magiging kasama dito, no? Kaya hindi po natin ipag-pray po natin wag pong maging magulo yung bansa natin hangga't maaari tuldukan na yung korupsyon talaga. Kaya lang ang problema po, no, sa kasalukuyang administrasyon, though may makikita tayong ginagawa ang administration ngayon ng Marcos, ang problema, tingin ko lang naman, no, hindi ganun kabilis at hindi ganun katigas ang mga nagiging aksyon. Katulad po nito sa balita, sabi ay bukas o sa Huwebes, kasi bukas Wednesday, diba? Inanunsyo ni President Marcos daw ang mga bubuo sa Independent Commission, no? Sabi dito sa comment section, good news yan, no? Tama, BBM, good job, sabi, diba? So, ang tagal nyo kumilos, more than 1 month na, wala pang independent body na mag-iimbestiga. So, ito yung mga sinasabi ko na maraming maiinip na po dyan at marami na rin po magiging questionable sa kanila yan. Bakit kanyo? Kasi, diba, tulad po nun, impeachment trial, ina-archive, diba? Inaantayan, inaabangan ng mga tao. Parang ginawang laro-laro lang, diba? Keso, ano pa ang dahilan nila, diba? Yung mga naging questionable pa rin ang Supreme Court, 'di ba? Supreme Court parang tila lalabas para sa mata ng marami, nakakagulo rin sa nangyayari po ngayon ng mga pag-iimbestiga, no? Pero ang pinag-uusapan na ngayon ay dihamak na mas malaking korupsyon, bilyon-bilyon, trilyon yata, no? Na halaga ng pera sa flood control. Yan po ang issue ngayon. Yung kay Sara Duterte na milyones naman, parang kinalimutan na. In-archive, isinantabi muna. Pero hindi naman tapos, no? Pwede mabuhay. Kaya nga ngayon, no? Di ako nagkakamali. Si Senator Soto na yung president, kung di ako nagkakamali, no? Pero ang point lang,
no? Ano ba mangyayari sa bansa natin ngayon kapag hindi po ito talaga nabigyan ng tugon, agarang tugon, no? Kumbaga emergency dapat ito eh. 'Di ba? Kaysa magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng malawakan na protesta sa bansa natin, titigil po ekonomiya natin. No, tama ba? Maaari maapektuhan ng economy natin. And marami mga bagay, major na problema ang darating sa atin kung hindi nila agarang ginagawan to eh. Pero syempre may mga due process and et cetera, no? Pero wala, hindi natin alam talaga, no? Kung ano po ang mangyayari sa darating na panahon. Especially sa sinasabi po nila na September 13. At tinitignan ko rin po sa internet, no, marami pong rally sa mga iba't ibang panig ng mundo ngayon. September 13, yun lang din yung naging question sa akin eh. No, bakit nagkasabay-sabay na ganito yan? Sinasadya ba yan? O ano man, nagkataon lang ba? No? Meron pumapasok sa isip ko, naging question sa akin. Baka mamaya meron na nagmumustra sa mga ganitong rally globally. Diba? Baka mamaya, halimbawa, China, 'di ba? Gusto nilang baguhin ang world order. 'Di ba? Magkaroon ng one world government at communism under ang China lahat. Babagsakin ng mga bansa. So parang yun lang naman, may mga ganong anggulo na dapat mag-ingat po yung mga tao. Kaya prayer po lahat, no? Hindi ibig sabihin na magsasama-sama ang mga tao umpisa na lilinisin ng gobyerno. Pwedeng isa rin siyang paraan para bumagsak ang ating bansa, no? Kaya prayer po ang lahat ng yan. Tayo po, lalo na sa mga Kristiyano, no, napakahalaga ipag-pray po natin yung bansa natin at ibahagi po natin sa mga tao kung ano po yung dapat na gagawin. Dapat po ipag-pray po natin ang bansa natin at wag never po tayong magiging rebelde sa ating gobyerno unless, 'di ba, ito po'y gumagawa na ng kasamaan talaga. Pero bagamat mayroon pong corruption sa gobyerno, the whole government itself is not you cannot call it devil o ito po'y kasamaan na lamang ang gustong gawin, no? Ang gobyerno man ay tatag din po yan ng Diyos. Dapat iayos lang, itama lang, linisin, tanggalin ng korupsyon. Pero never ever na sabihin natin dapat komunista na or mawala ang gobyerno, no? So hindi yun ganun. So trust God and ipag-pray po natin ang mga darating na panahon kung ano man po ito, no? Ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagre-reply po ako, no, as much as possible sa comment section sa inyong mga comments, no? And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.